Arabic na madalas natin na-encounter sa loob ng bahay ni employer. O ano-ano nga ba ang mga Arabic na ating madalas naririnig kay employer na babae? Pero madali mo lang yun matututunan basta alert ka lang. Kasi unang-una pagdating mo dito, ang mangyayari lang puro-puro ka na lang action. Puro na lang pag nagsasalita kayo, realization ng mga words nila. O yung bagay-bagay na iniisa na lang, isang salitahan na lang, alam mo naman aalis yung bahay ng pupuntahan or yung party na pupuntahan mo, akala mo naman magta-transfer, pupunta doon sa malayo. Yun na yung maririnig mo sa mo si Surah si Allah. Ay nako, Diyos ko. What's up mga katukmo? Welcome back to my channel again. Ang magiging topic natin for today's vlog ay tungkol sa mga Arabic na madalas natin na-encounter sa loob ng bahay ni employer. O ano-ano nga ba ang mga Arabic na ating madalas naririnig kay employer na babae at kay employer na lalaki? At ano-ano nga ba ang mga salitang nakakapagigil sa atin at nakakapang-inis sa atin kapag binibitawan na ito ni employer? So, bago pa naman kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So yun nga mga katok mo, di ba bago tayo pumunta dito sa Middle East ay dumaan muna tayo sa proseso, dumaan muna tayo kay UWA para turuan tayo kung paano magsalita ng pananalita nila dito sa gitnang silangan. Ano nga ba si UWA? Si UWA ay ang Overseas Worker Welfare Administration na tumutulong sa atin para pag-aralan ang mga basic na lingwahe dito sa gitnang silangan o ang tinatawag na Basic Arabic. So bago tayo mag-umpisa, tanong ko lang sa inyo, nagamit nyo ba ang mga pinag-aralan nyo kay UWA o ang mga lessons na sa loob ng 2 araw na pananatili nyo kay UWA? Oh, ayan na, nag-isip na kayo. Well, para sa akin, konti lang po ang nagamit ko. Kasi di ba pagdating natin dito, sariling sikap na lang dito, lahat ng natutunan natin doon is basic na lang dito. Kumbaga, yung mga numero lang, yung mga wahid, talata, arba, yun lang yung ma-encounter mo dito. Pero yung iba talaga is, may iba't ibang klase kasi ng Arabic, diba? Yung mga native at saka yung basic lang. Kumbaga, pagdating dito is mga ngapa ka pa rin. Yung itinuro sa'yo is iba pagdating dito. Kumbaga, sariling instinct, sariling senses ang mangyayari sa'yo. Pero madali mo lang yun matututunan basta alert ka lang. Kasi unang-una pagdating mo dito, ang mangyayari lang puro-puro ka na lang action. Puro na lang pag nagsasalita kayo, lalo na pag banatan na sa English at si employer na babae ay hindi marunong mag-English. Doon ka na talaga madadapa ng bonggang-bongga. Kasi mangyayari niyan ay para kayong mga pipi na nag-a-action. Kapag may gusto kang iparating, i-action mo na lang. Pero ngayon kasi is medyo nag-slide na siya na hindi masyadong mahirap kasi nauso na yung WhatsApp translation. Mag-send ka na lang ng WhatsApp, tapos ito translate na lang doon yung amo mo, tapos ito translate na lang sa'yo pag send din sa'yo. Pero dati kasi nung sa amin is puro action. Umabot ako ng 4 to 5 months bago talaga natutunan yung mga super basic dito sa pamamagitan ng pangangapa. So, kumbaga kapag nagsasalita yung amo ko is iniisip ko talaga kung ano yun. And then yun na yung sasabihin ko sa kanya. Kahit pag nag-uusap kami is medyo yung pulot-pulot lang, ika nga nila na pulot-pulot lang na pananalita ng Arabic. So ano nga ba itong mga pulot-pulot na to na ating natutunan o aking natutunan sa loob ng bahay ni employer? So dito nga mga katok mo sa Middle East, kung magaling ka sa English sa Pilipinas, hindi mo yan magagamit dito kahit gaano ka pa katalino o ka-superb sa pagpananalitang English. Dito sa Middle East ay isako mo na lang yung English mo dahil dito talaga yung English dito ay mikos-mikos na. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Sinasabi ko sa inyo yung mga amo yung babae, hindi yan sila magagaling sa English. Kayo na lang yung manghuhula kung anong ibig sabihin ng English ng yun. Kaya kung matalino ka at nagpipiling-pilingan sabay ratatat ng English, huwag kang pikat na lang sa'yo kasi pagtatawanan ka na lang yan. O ikaw na lang ang mahihiya sa sarili mo habang nagsasalita ka ng salitang English. So kung ako sa'yo is maging alert ka na lang at ikaw na lang yung mag-adjust sa kanila kung paano ka papasok sa mundo nila. Hindi sila yung mag-a-adjust para pumasok sa mundo mo. Ikaw na katulong nila ang mag-a-adjust kung hindi marunong mag-English yung amo mo is sariling sikap ka na lang kung paano kayo magkakaunawaan. So ano nga ba itong mga basic na Arabic? Number 1.
So yun na mga katok, mga pinaka-importante talaga na basic Arabic talaga na dapat natin matutunan, lalo na kung hindi ka Muslim o isa kang Christian, ay ang greetings. Diba itinuro yun sa uwa, si Assalamualaikum, si Walaikum Salam, si good morning, si Sabah al-Khair, si good afternoon, Masal Khair, at saka yung susunod na rin si Sabal Nur at si Masal Nur. So yun, itinuro yun sa atin ng uwa, kaya hindi na tayo malilito doon. So ang pinakasunod talaga na matututunan din natin aside from greetings ay si surah. Or salitang Arabic is surah. Salitang English ay quickly. Yun, maunang may encounter mo yun sa amo mo talaga. Lalo na kung babagal-bagal ka, ang ibig sabihin na yun ay faster. So, kung nagtatrabaho ka na, ang una nilang ibubungad sa'yo ay kung marunong mag-English yung amo mong babae, sabihin niya, quickly. Oh, di ba dapat faster lang yun para isang lang yung mabilis na flash. Yun, si surah. Quickly. Noong una pa lang maninibago pa ka pa lang yan, pero kapag sa katagalan na 1 month, 2 months, parang ma-high blood ka na, yung utak mo gagano. Pag naririnig mo na yan sa amo mo, syempre the-flash ka naman kasi baguhan ka. Pero kapag natagal ka na or umabot ka na ng 2 years, ay, bahala ka dyan. So, yun na si surah. So, kung baguhan ka pala, ang ibig sabihin nun ay quickly. Next is ang yalla. Yalla means let's go sa English, or tara na, or yalla. Pag hinanap ka ng amo mo, aalis kayo, yalla, let's go. Yun ang ibig sabihin nun, or tara na, alis na tayo, yalla, let's go. Kung bagal-bagal ka, minsan kinukunik yung dalawang yan. So na, yalla din surah. Ibig sabihin, aalis na tayo, bilisan mo. Kaya pag narinig mo yung dalawang yan, yung yalla at saka surah, ma-high blood ka na kasi yan yung favorite word nila dito o may tinatawag nilang expression mark nila dito, pero yun yung nakakainis, si quickly at si let's go. So, dapat mahaba talaga yung pasensya mo dito, kabayan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pikunin. Hindi pwede yan dito, lalo na kung paborito yan ng amo mo. Ang pinaka-common din everyday na maririnig natin ng salitang Arabic ay ang sawi na tape or maglinis ka, or kung yung maglinis ka dyan, ang tawag doon ay sawi na tape. So naman natin ngayon ay tuturo ko sa inyo yung mga Arabic na natutunan ko sa loob ng pananatili ko dito sa bahay ni employer, na very common na yon kasi sa atin na yon is yun na yung lagi kong naririnig or mamimemorize na natin kasi lagi siyang nami-mention sa atin. Kasi sa atin naman kasi ng mga household service worker o nagtatrabaho sa bahay, ang may memorize lang natin ay yung mga basic lang talaga na related sa trabaho natin. Katulad ng mga kagamitan sa paglilinis, mga gamit sa kusina, yun lang. Or iba't ibang parte ng bahay yun. Yung parte ng bahay, kagamitan sa paglilinis, kagamitan sa kusina, mga ingredients sa mga pagkain, yun lang naman yung i-memorize natin. Kasi yun lang ang pinaka-importante talaga na matututunan natin o dapat natin matutunan sa pananatili natin sa bahay ni employer sa loob ng 2 taon. Ang ilan sa mga ito ay ang mga. So yun nga mga kabayan, unahin muna natin dito ang kagamitan sa paglilinis. Ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang Arabic sa mga kagamitan sa panglinis ng bahay. Unang-unang kagamitan na panglinis ng bahay ay number 1. Vacuum cleaner. Ang vacuum cleaner sa salitang Arabic ay miklanisa. Miklanisa hagkaharap. Ibig sabihin ng kaharap is electrical or nasasaksak siya. So pag sinabing miklanisa hagkaharap, ibig sabihin ang tawag doon ay vacuum cleaner. So number 2 ay ang mop. Ang tawag doon sa mop ay masaha. Ang mop ay masaha. Kahit anong klaseng mop pa yan, kung towel na mop, or yung map na nagrolyo-rolyo, basta anong klase pa yan, as long as tinatawag na ipupuna sa sahig, ang tawag doon ay masaha. Ayan na, map is masaha. Then, ang walis, mikaysa hagtawil. Ang mga kabayan, wala ditong walis tambo. Totoo, wala ditong walis tambo. Ang walis nila dito is yung mataas, tapos may brush sa yung brush na ganyan. Para pangwalis na rin sa CR, yung panglinis sa CR. Ang tawag doon ay mikaysa tawil
Meron din na maliit, yung maliit na brush na may hawakan, ang tawag doon is Micalisa Sager or Micalisa sa CR. Yun, Micalisa Tawir, Micalisa Hagkaharap, Micalisa Sager. And then, ang susunod naman yan, tawag doon sa ini-ingredients para sa pangmamap mo, ang tawag doon ay Mutaher. Depende sa brand. Kasi minsan na binabanggit nila yung brand ng ano ginagamit mo. Yun, tawag doon is Mutaher, Ditol. Sabihin nila yung brand sa'yo. Ang tawag naman sa pamuna sa mesa, pamuna sa bintana, ang tawag doon ay futa. Diba? Basta pamunas futa. Futa, tawla. Yung pamuna sa table, tawla is table. Tapos ang bintana, ang window is darisa. Darisa, tawla. Ang sahig ay ardia. Ardia, sahig, tawla, lamesa, at ang window ay darisa. So, yun yung sa mga panglinis. So, mabilis lang yun, di ba? Mabilis mo na siya makatch up. So yun mga kabayan, dumako naman tayo sa kusina. Ano nga ba yung mga gamit sa kusina? Simple lang. Ang gamit sa kusina, kung ano ginagamit mo sa panghugas sa plato, ay yun na rin ang sasabihin na brand. Same pa rin yung pang kuskus is Lifa. Steel wool is Lifa. Springer or sponge. Same pa rin yun. Ang tawag sa plato dito, malaki, maliit, gano'ng kalaki, bandido pa yan. Ang tawag doon ay sahan. Ang tawag naman sa kapihan nila o sa tasa o coffee cup ay tawag doon ay cup. Ang tawag sa baso na ininman ng tubig ay kas. Ang tawag naman sa oven or stove is peran. Ang tawag naman sa Ang tawag sa kaldero is gider. Okay na, gider. Tawag doon kaldero. Malaki, maliit o gano'ng kalaki, gano'ng kaliit ang kaldero yan o kasya ka pa sa kaldero as long as kaldero is gider. Ang tawag naman sa prituhan ng itlog, ang tawag sa ating kalaha in Bisaya, ang tawag doon is tawa. Again, tawa. Ang tawag naman sa refrigerator dito is pwede din ref, pero hindi nila makuha yon, so ang tawag doon ay saladya. Ang freezer is freezer, same pa rin. Pero ang sa ref talaga, yun, sa kanila na yung word na yun. Ang tawag doon is saladya. So, ang yung mga gulay-gulay naman nila, gulay-gulay, ang tawag sa carrots ay jasar, eggplant, batinjan, cucumber is akyar, pichay or lettuce is kos. Ano pa nga ba ang makikita natin sa kusina? Basta simple yung mabilis nila yung makakatchup. Yung tomato is tamat. Diba? Magkakapit bahay lang ang tawag nila doon. So, ang tawag sa kusina in Arabic, ang kusina sa English, diba, kitchen. Ang sa kanila is matbak. Matbak ha, hindi maktab. Maktab is office. Matbak is kitchen. Sila sa mga Arabic din na alam ko mga kabayan na i-share ko sa inyo ay yung mga alam ko talaga na basic is yung table is tawla. Kahit anong klaseng table pa yan, malaki, maliit. As long as lamesa siya, ang tawag doon ay tawla. And then, yung cabinet is durag. Ang kwarto is gorfa. Kahit anong klaseng kwarto pa yan, ang tawag doon ay gorfa. Sa upuan naman, kahit anong klaseng sofa yan, kung matigas man yan, kahoy man yan, basta as long as uupuan ng puwet mo, ang tawag doon ay kursi. And then, ano pa ba? Ang CR, ang tawag sa CR, ang Arabic sa CR o comfort room, ang tawag doon ay hammam. Comfort room ay hammam. Ang TV, television. Not television, it's television. Ang cellphone is jawal. O, di ba? Mabilis lang. Kachap-kachap lang yan. Dapat alert ka palagi. Yung utak mo dapat alert. Kung baguhan ka pa lang is action, okay na yon. Pero pag nagtagal-tagal ka na is alam mo na yung mga basic Arabic. Ang tawag sa washing machine ay gasala. Hindi kasala, gasala. Kahit ano pa yan, automatic pa yan o hindi, gasala. Ang dryer is dryer or munjafif. Dryer is munjafif.
Yun lang yun, napaka-simple lang ng Arabic nun. Kasi yung mga panglinis naman sa katawan natin, yung mga shampoo, sabon, isa lang yan tawag dun. At ano pa yung klaseng sabon? Yung sabon talaga, it's generalized na rin yun. Di ba, mabilis lang yun? Mabilis mo lang yung ma-catch up, mga kabayan. Basta alert ka lang. Yung English mo, hindi mo yan magagamit dito. Ang magagamit mo lang dito ay yung mga senses mo at saka ito. Your senses at kasali na sa senses yung utak mo. As long as alert ka palagi, mabilis kang makakatch up ng mga basic Arabic. Hindi mo naman kailangan i-sentence mo pa yun para matuto ka sa salita nila. Ang dapat mo lang matutunan ay yung bagay-bagay. Dapat pinpoint palagi. Huwag mo nang gawing sentence kasi matatai ka lang. Dudugin lang yung ilong mo at sasakit yung tiyan mo sa digest ng mga sinasabi nila. Ang importante ay naiparating mo ang gusto mong iparating. And for the last part of my vlog is, yun na ang sinasabi nila, ang buhay abroad ay hindi madali. Dito sa abroad, mararamdaman mo yung kalungkutan at pangungulila sa Pinas. Bago matapos ang vlog na to, ang masasabi ko lang ay, nasa abroad ang pera, pero wala dito ang saya. Till my next vlog.